Binuksan ko yung rep para magluto sana ng panihapon, kaso wala nang laman kundi dalawa lang na pansit canton. Hay, napaisip tuloy ako kung ano ang aking lulutuin. Buti na lang meron kaming mga tinanom. Pechay o kangkong pala ang aming mga tanong. Kaya ngayon, mag-umpisa na tayong mangipo sa ating mga tanong. Ganyan-ganyanin lang natin ha. Huwag nating huhurutin ang pag-ipo sa mga tanong. Baka puhon, wala na tayong malutuon. Okay? So ito na po pala ang ating mga inipo na mga tanong. Wow! Excited na ako sa aking lulutuon. Pero bago natin siya lutuon, huhugasan muna natin siya. Sa paghugas pala nito, kailangan lang natin siyang bason. Ganyan lang siya pagbasa. Diba? Kailangan talaga natin yan para matanggal yung dumi at mga alikabok na nakakapit sa ating mga tanong. Hiniwa ko na pala yung mga tanong na hinugasan natin, mga kaibigan. Sunod naman ay yung panakot. Yun lang pong panakot sa kusina namin, wala na kasing lain eh. Be resourceful na lang po tayo. Kung anong meron sa kusina, yun na lang ang gagawin nating mga panakot. Umpisahan na natin ang pagluto. Ito pala ang proseso sa pagluto. Una, pinainitan ko yung kalan bago ko nilagay yung oil. Pag mainit na po yung kalan, kusa na pong mabubutas yung silupin sa oil. Pagkatapos yan, iludyo-lidyo mo yung oil hanggang sa malagyan ng oil yung kalan. Parang ganyan. Pagkatapos nyan, painitin natin yung mantika. Pag mainit na yung mantika, ibutang na natin yung ahos. Pagkatapos mabutang yung ahos, karaw-karawin natin. Isunod naman natin yung atsal. Pag nalagay na yung atsal, karawin din natin. Pagkatapos natin makaraw yung panakot, unahin natin ibutang yung tukog ng kangkong. Tapos halo-haloin din natin. Lagyan din natin ng kaunting tuyo para naman muparat. Kaya pala natin inuna yung tukog ng kangkong kasi magahit to. Kailangan natin itong pahumukin. Karaw-karawin natin ng mabuti para magmix yung tuyo sa tukog para masarap. Tapos takban na natin. Antayin natin na kumulo at humumok yung tukog. Pag humok na yung tukog, isunod na natin yung mga dahon ng gulay, yung pichay at saka yung dahon ng kangkong. Tapos, haluin na natin. Halo. Tapos natin mahalo, iplastar natin yung gulay. Tsaka natin to takban. Parang ganyan. Diba? Plastado na. Kaya takban na natin. Antayin naman natin kung kailan kukudyos yung mga dahon. At kapag hindi pa siya kukudyos, lagyan natin ng kaunting tubig para mas lalo pa siyang kukudyos. Tapos nyan, haluin natin ng maigi para magpantay yung pagkudyos ng mga dahon. O diba? Ang dali lang. Kaya magluto na rin kayo. Pagkatapos nyan, ilunod na natin yung pansit canton. Dalawa pala yung ginamit ko kasi dalawa yung laman sa ref. Tapos haluin rin natin. Kura-kurawin lang. Hanggang sa ma-absorb ng tubig yung pansit canton. Takba din natin. Pagkatapos, ilagay naman natin yung seasoning. Huwag na tayong gumamit na iba pang seasoning. Kasi may seasoning naman yung pansit canton. Yun na lang yung gamitin natin. Para naman tipid. O diba? Tipid tips na rin. Isunod naman natin yung paanghang. Seasoning din ito. Promise, masarap talaga siya. Kaya magluto na rin kayo. Pagkatapos nating malagay yung mga seasoning, haluin naman natin. Kuraw-kuraw lang, parang ganyan. O diba, ang dali lang. Siguradong takam na takam ka na. Ganun lang kadali ang pagluto. O diba, simple lang. Ayan, luto na agad. Pwede na natin yung pagkon yung gasol. Gutom na siguro kayo ha. Subukan nyo rin magluto sa inyong bahay. Tcharan! Luto na pala yung niluto natin na pagkaon. So, hindi na natin patatagalin. Titilawan na natin yung niluto natin na pagkaon. In fairness, malami siya. Kaya kung gusto niyo ng more recipe, please subscribe.